So mga bagay na kailangan mong gawin upang muling mabuhay ang pag-ibig at pagmamahal sa iyo ng isang lalaki. Okay? Kung napansin mo noon, nung start pa lamang, simula pa lamang ng inyong relasyong dalawa, ang sweet-sweet, ang caring niya, lagi kang niyayayang lumabas, magsimba unang-una, kumain sa labas weekly, magkaroon ng quality time, monthly, pupunta pa kayo ng Tagaytay, Baguio, pero bakit ngayon? Parang nawala na lahat ng yon. Parang nagbago na lahat ng yon. Parang hindi na siya yung dating nakilala mo na sweet, na caring, na laging nandyan para sa iyo. Baka mamaya nawawala na po yung pag-ibig. Baka mamaya hindi na po ganun kataas yung attraction at yung pagmamahal sa iyo ng isang lalaki. Kaya sa videong ito, ginawa ko ito para malaman nyo kung paano muling mabubuhay ang pag-ibig at pagmamahal ng isang lalaki sa inyo. Oo, ramdam kita. Kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, minsan napapaiyak ka na lang, naluluha ka na lang. Okay, sino ka ba para sa kanya? Bakit bigla ka na lang hindi binigyan ng atensyon? Bakit hindi ka na niya binibigyan ng oras para magkaroon ng quality time? Kaya mga kamamay, pag-usapan natin yan. At ako mismo mag-share sa inyo ng ilang mga tips na po pwede mong gawin upang manumbalik muli ang dating siya. So mga kamamay, bago natin simulan to, isa lang hinihiling ko, wala naman pong bayad to, just click the subscribe button at i-like yung video ito. Kung magko-comment ka at kung nakarelate ka, mag-comment ka rin habang hindi pa tapos yung video na ito. Kung nagawa mo na yan, maraming salamat sa iyo at simulan na po natin ang topic natin ngayong araw na to. So papaano nga ba muling manunumbalik ang dating pag-ibig at pagmamahal ng isang lalaki sa iyo? So number 1, ibalik mo yung dating respeto at pagmamahal mo sa iyong sarili. Tandaan niyo mga kamamaya, mahalaga po na unahin ang inyong sarili bago ang ibang tao. Baka kasi mamaya, sa dami mong ginagawa para sa kanya, sa dami mong mga bagay na isinakripisyo para sa kanya, napabayaan mo na yung sarili mo. Napabayaan mo na yung mga pangarap mo. Napabayaan mo na itrato ka dapat ng tama ng isang lalaki. Kasi nasanay ang isang lalaki na kahit saktan ka niya, okay lang. Nasanay kasi ang isang lalaki na kahit makagawa siya ng kasalanan, okay lang din. Kasi nga, mahal na mahal mo siya. Kasi nga, nawala na yung respeto mo sa sarili mo. Huwag ka lang iwan, huwag ka lang pagpalit, huwag lang masira ang inyong pamilya, ang inyong relasyon. Kaya mong tiisin ng lahat. Kapag kaganyan kayo mga kamamay, maaabuso kayo eh. Kapag kaganyan kayo mga kamamay, lalo kayong hindi mamahalin eh. Hindi manunumbalik ang pagmamahal at pag-ibig ng isang lalaki sa inyo hanggat patuloy pa rin ang pagiging martir, ang pagiging utu-utu ninyo sa isang lalaki, sinasaktan na kayo. Pinagtataksila na kayo. Hindi na umuuwi ng tama sa oras sa bahay. Halos araw-araw na niya yung ginagawa. Nang bababae lang naman sa labas. Kapag kaganyan mga kamamay, respeto niyo yung sarili ninyo. Dapat hindi kayo pumapayag na sinasaktan-saktan lang kayo. Dapat hindi kayo pumapayag na hindi kayo bigyan ng respeto at pagmamahal sapagkat aabusuhin kayo kapag nangyari yon. Kaya mga kamamay, kung alam mo na ang isang lalaki masyado ng maraming kasalanan, paulit-ulit na lamang, alam mong totoo yung hinala mo at paulit-ulit niya yung pinatutunayan sa iyo, paulit-ulit niyang ipinapakita sa iyo, at paulit-ulit niyang pinaparamdam sa iyo. Mga kamamay, bigyan niyo ng respeto ang inyong sarili at papaano mangyayari na makakamit niyo yung respeto sa inyong sarili. Dapat, handa kayong lumayo, handa kayong mangiwan, handa kayong maglaylo, handa kayong magpalamig muna sa inyong relasyon kapag kaganyan. Sa ganyang paraan mga kamamay, muling manunumbalik ang pag-ibig ng isang lalaki at pagmamahal sa inyo. Kamamay, paano manunumbalik? Iniwanan ko nga. Yes, manunumbalik yun sapagkat maiisip niya na nagkamali siya. Maiisip niya na may mga bagay siyang maling nagawa. At maiisip niya ang halaga mo kapag wala ka na sa kanya. Okay? Kasi nga, ginagawa niya yung paulit-ulit na sakit, paulit-ulit na kasalanan sapagkat meron siyang binabalikan eh. Kasi ikaw yung patuloy na nagiging martir. Ikaw yung patuloy na palaging tumatanggap sa kanya kahit napakasama at napakarami na niyang kasalanan. Di ba? Ang sarap nga namang gumawa ng bawal. Ang sarap naman niyang gumawa ng pagkakamali, lalo na at the end of the day, may sumasalo, may tumatanggap, meron pa rin siyang aabangan na kagaya mo. Kagaya mong uto-uto. Na kagaya mong martir sa lahat. Tandaan niyo mga kamamay,
walang lalaki ang magbibigay ng respetong muli, ng pagmamahal muli sa isang kagaya mong walang ibang ginawa, kundi ang maging dakilang tanga sa mga nangyayaring ganyan sa inyong relasyon. Kaya mga kamamaya, ibigay ang respeto at muling ibalik ang respeto sa inyong sarili para mas habulin o manumbalik yung dating pag-ibig at pagmamahal sa iyo ng isang lalaki. So number 2, huwag mong ipagsiksikan ang iyong sarili kung ayaw na niya sa iyo. Yes mga kamamay, kaya lalong bumababa ang value mo sa isang lalaki. Sapagkat pinipilit mong tanggapin ka eh. Pinipilit mo ang sarili mo na mahalin ka niya. Huwag mong i-offer ang sarili mo. Kasi lalong bumababa ang value mo sa isang lalaki. Ika nga iisipin niya na parang wala ka ng ibang pupuntahan, kundi siya lang. Huwag mong ipagsiksikan kung itinataboy ka na niya, kung sinabihan ka na ng masasakit na salita, lalo pat siya yung may kasalanan, tapos ikaw pa yung naghahabol. Napakasakit nun mga kamamay. Okay lang sana kung ikaw yung nakagawa ng kasalanan. Kung makakarinig ka sa kanya ng masasakit na salita, dapat handa mo yung tanggapin. Handa mo yung pagsisihan. Kaso kabaliktaran eh. Siya na yung nagtaksil, siya na yung nambabae, siya yung nagloko, siya na yung nakasakit, siya pa yung may ganang magsalita ng masasakit na salita sa iyo, ang kapal ng mukha. Kapag ganyan mga kamamay, huwag mong ipagsiksikan ang sarili mo sapagkat kailanman ay hindi makikita ng isang lalaki ang halaga mo kung ganyan ang pag-iisip mo sa kanya, kung ganyan ang ginagawa mo pagdating sa kanya. Masyado mong pinipilit ang sarili mo eh. Masyado mong binababa ang tingin sa sarili mo. Kaya siya mismo, mas bumababa ang tingin niya sa sarili mo sapagkat masyado mong ipinipilit. Mali na nga siya, isisisik mo pa ang sarili mo. Parang hindi fitted eh. Dapat hindi ka naghahabol sa mga taong nagkamali. Dapat silang maghabol sa iyo. At mangyayari yon na muling manumbalik ang pagmamahal mo, ang pagka-realize niya kung sino ba talaga ang kailangang maghabol sa inyong dalawa. At dapat siya yung maghahabol sapagkat siya yung may kasalanan, siya yung may pagkakamali. Kaya mga kamamay, huwag niyo pong ipagsiksikan ng inyong sarili sa mga taong hindi nakikita ang halaga ninyo at walang ibang ginawa kundi ang saktan lamang kayo. Alright? So next, mas itodo mo pa ang pag-self-improve at pagpapaganda ng sarili mo. Okay? So kung ginawa mo yung isang tips ko na hindi mo siya hinabol, lumayo ka, hindi ka nagparamdam, nag-no contact ka sa kanya, ito yung pagkakataon mo na mag-ayos ng sarili mo. Ito yung pagkakataon mo para makahinga ng maayos, makabuelo, para sa ganon, sa muli mong pagbabalik, sa muli niyong pagkikita, marirealize niya kung sino ang nawala sa buhay niya. Sapagkat wala ka ng obligasyon, hindi mo na kailangan mag-update, hindi mo na kailangan pang magpaalam na kung ano-anong mga dapat mong gawin. Mag-ayos ka. Mag-self-improve ka mga kamamay. Para sa ganon, masindak, magulat, ma-impress ang isang lalaki sa muli niyang pagkikita ninyo. Hindi yung nag-no contact ka sa kanya dahil sa mga kasalanan niya, tapos nung magkita kayo, dugyot ka pa rin. Paano magsisisi yan? Paano kanya muling mamahalin? Paano kanya muling iingatan? Pahahalagahan? Kung ang sarili mo ay hindi mo na nire-respeto at iniingatan, kailangan magkaroon ng pagbabago sa sarili mo. Kailangan muli kang magpaganda, magayos, magpa-sexy, i-improve ang sarili, maging matalino ka, maging maalam ka, magnegosyo ka. Ayusin mo ang sarili mo. Lahat ng yan kailangan mo. Alam kong mahirap sa umpisa, pero yun ang makakatulong sa iyo para muli kang mahalin, pahalagahan, i-value, i-validate ng isang lalaki. Tandaan nyo yun mga kamamay. Walang ibang gagawa niyan sa inyo kundi sarili nyo. Kailangan nyo maging matalino, kailangan nyo maging mautak sa pagkakataong yan. Sapagkat kung hindi ka magbabago, hindi ka mag-i-improve, walang progress sa sarili mo, baka tawanan ka lang ng isang lalaki. Baka tama lang yung ginawa mo. Inunahan mo lang siya, yung pala, iiwanan ka rin niya. Kaya mga kamamay, mag-self-improve para muling maghabol, para muling ma-appreciate ang ganda mo, ang isang ikaw, at para muling siyang umibig at magmahal ulit sa iyo. So next, itigil mo na ang iyong paghahabol at pagiging makulit. Tandaan niyo mga kamamay, hindi po pagpapakita ng pagiging high-value babae ang paghahabol sa isang lalaki. Lalo na kung hindi ka na nga pinapahalagahan. Kung alam mo naman sa sarili mo na ginawa mo na ang lahat para maisalba ang inyong relasyon, bakit ka pa maghahabol?
Ang paghahabol ay pagpapakita ng kahinaan sa isang lalaki. Yung tipong isinusuko mo lahat ng sarili mo o ang buong ikaw para lamang muli kanyang balikan. Pagpapakababa po yan. Pagiging low value po yan. Alam mong wala kang ginawang mali sa sarili mo? Alam mong wala kang ginawang mali sa inyong relasyon? Walang naging aberya sa iyo? Bakit naghahabol ka? Yan ang tanong. Hindi na po pagmamahal yan eh. Hinihingi niyo po sa isang lalaki ay ang awa niya para balikan ka. At gusto mo ba na mahalin ka, balikan ka dahil lamang sa awa? Di ba walang babaeng gugustuhin na mahalin ka dahil lamang sa naaawa sila sa inyo? Kaya kung ako sa inyo, huwag kang maghabol, high value ka. Maayos ka, walang problema sa iyo. Dapat siya yung naghahabol eh. Binabaliktad niyo masyado ang bawat sitwasyon. Yung dapat kayong nagpapahabol, kayong gusto niyong maghabol, choice niyo yan eh. Choice niyo yan, sa totoo lang mga kamamay. Huwag kang masyadong makulit. Lagi mo siyang tinatawagan. Bakit kailangan mong isave ang inyong relasyon kung alam mo namang toxic ang isang lalaki sa iyo? Bakit kailangan mong piliing balikan kanya kung alam mong sakit naman siya sa ulo? Tingnan mo ka mamaya, nung dumating siya sa buhay mo, nagkanda leche-leche na. Nung dumating siya sa buhay mo, ang dami mo nang naging problema. Dati ang ganda-ganda mo. Dati ang fresh-fresh mo, ang dami naghahabol sa iyo. Kung bakit kasi pinili mo yung lalaki na yan eh. Alam mo ng bad boy? Alam mo namang ang dami niyang issue? Alam mo namang ang dami niyang naging nagdaang babae sa kanyang buhay. Bakit pinili mo pa rin siya? Okay. Hindi mo kailangang manghinayang sa mga tao na nang iwan sa iyo na wala ka namang ginagawang kasalanan sa kanila. Huwag kang maghabol. Huwag mong ipilit ang sarili mo. Hayaan mong ma-realize nila kung ano ang nawala sa kanilang sarili. Hindi ikaw yung magiging needy palagi. Hindi ikaw yung palaging maghahabol. Tandaan nyo, ang hinahabol ay yung wala masyadong concern sa isang tao. At ikaw, masyado ka kasing malambot. Masyado ka kasing nanghihinayang sa lahat. Manghinayang ka kung nagpakita ng kabutihan sa iyong isang lalaki. Pero kung palagi nilang puro problema na lang, matuto ka namang mapagod. Matuto ka namang magbigay ng respeto sa sarili mo. Matuto ka namang mahalin ng sarili mo, hindi palaging sarili niyang iniisip mo. Mauubos ka na eh. Mauubos ka na sa totoo lang. Hindi na kayo pabata mga kamamay. Kailangan, kung alam mong hindi siya nagbabago, turuan mo siya ng leksyon. Huwag kang maghabol, hayaan mo siya. Hayaan mo siya para magbago. Para muling manumbalik ang pagmamahal niya sa iyo. Yung halaga mo para sa kanya. At mangyayari nga lang yun, kung hindi ka maghahabol at hindi mo ipipilit ang sarili mo sa taong wala namang kapasidad na makita ang halaga mo sa buhay niya. Okay? So next, maging gutom sa pag-i-improve ng sarili mo as success sa iyong buhay. Yes, mga kamamay, after mo na hindi maghabol, ito na yung pagkakataon mo para maging gutom sa success. Kung alam mong siya yung humahadlang sa buhay mo, masaya ka dapat. Happy ka dapat dahil nawalan ka ng isang taong pabigat sa buhay mo. Ngayon makaka-focus ka sa mga goals, sa mga pangarap mo, sa mga gusto mong abutin sa buhay mo, sa sarili mo na hindi mo kasama yung taong walang ibang ginawa kundi ang hilahin ka pababa. Tandaan niyo mga kamamaya, kung ang partner mo ngayon, kung ang asawa mo ngayon, kung ang kinikilala mo ngayon, ay naging pabigat or something na nung dumating siya sa buhay mo, dumami ang problema, dumami ang stress, hindi ka na productive, hindi ka na creative. Isa lang ang ibig sabihin yan. Baka nagkamali ka ng pinili. Baka hindi talaga siya ang para sa inyo. Isipin niyo mga kamamayan, sa pag-ibig, kung hindi ka na lang palagi nagiging masaya, kung puro lungkot, kung puro sakit na lamang ang nangyayari sa inyong relasyon, tandaan ninyo hindi pag-ibig yan, stress yan, problema yan. Okay sana kung nagbabago yung isang tao. Okay sana kung mayroong improvement yung isang tao. Okay sana kung nandun yung willingness ng isang tao na magbago siya para sa iyo, okay lang yon. Hindi masama magkamali sa umpisa, basta willing siya na magbago para sa iyo, walang problema doon. Pero kung ang inyong relasyon, inala mo na yung problema, sinabi mo na yung problema, anong ginawa niya? Wala. Dire-diretso pa din, mapagod ka. Tumigil ka. Huwag mong ipilit ang sarili mo. Tumigil ka ng pagtakbo sa pagkahabol sa kanya sapagkat hindi siya blessing, sapagkat hindi siya makakatulong sa buhay mo.
problema yan. Stress lang yan na dapat hindi mo dinadala sa pang-araw-araw na ginagawa mo sa mundong ito. Marami diyang mga lalaki. Marami diyang ibang lalaki na kaya kang bigyan higit pa ng pagmamahal na ibinibigay mo sa kanya. Tandaan mo yan. Hindi masamang magkamali sa pagpili ng isang lalaki hanggat nandoon yung eagerness mo para makita yung totoong pagmamahal. Hindi lang sa taong napili mo ngayon, maging sa ibang tao. Kung sa tingin mo, ilang beses mo na siyang pinagtiyagaan, pinatawad mo na siya ng pinatawad, nag-set ka na ng boundaries na kapag ka naulit pa to, iiwanan mo na siya, ituloy mo. Hindi yung puro kasalita. Ulit-ulit na nga yung ginagawa, hindi na nagbabago. Andiyan ka pa rin para sa kanya. Hanggang kailan ka ba magtitiis? Hanggang kailan ka ba magtsatsaga? Alam mo siya yung problema eh. Hindi yung sitwasyon, siya na talaga ang problema. Bitawan mo na. Okay? At mag-focus ka sa self-improvement, sa self-success. Okay? Kung paano ka muling lalago. Kung paano ka muli niyang makikita na talagang matatag at malayo na ang narating. Sa parangan mga kamamay, dyan muling manunumbalik ang pagmamahal, ang pag-ibig ng isang lalaki sa iyo kapag nakita ka ng successful sa buhay. So yan lang muna sa ngayon mga kamamay, mga bagay na kailangan nyong gawin upang manumbalik ang pag-ibig at pagmamahal ng isang lalaki sa inyo. Pasensya na po sa mga natamaan, so sa mga nakarelate dyan, sa mga kaparehas na pinagdadaanan ng mga sinabi ko, i-comment nyo lang po ang inyong mga stories o ang inyong mga pangalan para ma-shoutout ko kayo next video. So muli, hanggang sa muli, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like at mag-comment sa ating video ito. Mahal ko po kayo. Paalam.